Okay, update tayo sa BTC. So, ngayong araw na to, papakita ko ang roadmap natin. Oh. Yung tipong medyo mataas ang probability na type of prediction kung saan tayo nakatambay ngayon or kung saan tayo gagalaw. Depende sa price action ni BTC. Okay, so dalawa lang ang gagawin ni BTC dito. So, hindi ko masasabi na guaranteed to. Hindi ko masasabi na guaranteed, pero meron tayong potential cheat sheet, mapa, or roadmap, kumbaga, no, ng galaw ni BTC. Dalawa ang galaw niya. Meron siyang fork road ngayon. Meron siyang pupuntahan. At meron siyang fork road dito. Left or right? Bear or bullish? No? So, basically, bearish or bullish na galaw. So, papakita natin yan. Sa ngayon, mukhang mukhang meron tayong, sa ngayon, meron tayong bearish. Pinakita ko yung bearish kasi sa mga tropa ko. Kasi meron tayong, malaking dump ngayong araw na to. So, naka-monthly tayo, mukhang hindi siya malaki sa ngayon kasi sa 4 hours, medyo malaki siya, no? Pero sa monthly, di natin makikita na malaki siya. Pero, nasa 42K tayo ngayon, no? 41,900, 42K basically from 44K area, no? So minus 2K dollars agad. Okay? In ilang, wala pa atang 4 hours yan. Mabilis na dump yan, no? Ayun yung isa sa mga iniingatan ko at inaabangan ko na type of dump, na in case na magkakaroon tayo ng impulsive dump, tumataas tong probability na to. Tumataas tong probability na to. Okay? So, in case na magdadump tayo ng matindi, mabibilis ang mga sea waves. So, pinapakita ko dito, meron tayong potential na sea wave, no? So, aalisin ko lang to. Dito lang yung guide natin sa right side. Ito yung tamang guide, no? Hindi yung 5 waves lang dito sa A, tapos 5 waves dito sa C. Yung pinakita dun sa last video ba yon? Yung basta yung kino-compare ko yung TA ko dun sa Master Elliott Wave Theory daw. Pero mali yung mali yung tawag dito? Mali yung picture na gamit niya. Kasi 3 waves lang dito. Dapat 5 waves yun kasi zigzag correction to. A, B, C, ganun. So, eto meron din tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5 na A wave, B wave at C wave. Possible na ganito. Ito ang worst case scenario na mangyayari kapag ganito ang itsura. Okay? Meron naman yung isa na possibly hindi ganito at baka dito tayo sa mga area na to, no? So, patodrawing ko ba to? Palitan ko lang ng kulay. Gawin natin orange. Delete natin. Possible na dito tayo sa mga area to. Okay? So, hindi natin sure kung alin dyan or dito ba. So, ito yung roadmap, no? Kung dito ba tayo sa area na to or dito tayo sa area na to. Papakita natin yan mamaya. Kasi dinrawingan ko na, pinicturean ko na, no? Kanina. At sinend ko sa mga tropa ko. Pero, meron tayo isa pang wave count dito. Ayusin natin to, na baka dito ang 4th wave at dito pa ang 5th wave. So, basically, meron tayong potential na ABC correction na irregular flat dito, ABC na ganito, ABC dito sa 3 hanggang 4 at ang kalabasan. So ito zigzag correction to, pero pwede kasing ibang klaseng correction to, no? Pwedeng irregular flat ang correction ng 4th wave, ganyan na ganito, pwedeng ganyan, ABC, nasa 4th wave tayo, then nakagawa na tayo ng first wave, second wave. So first wave, second wave, lalagay natin first wave, second wave, at dito sa area to papunta tayong third wave. So dapat higher high to. Third wave, fourth wave, fifth wave. So basically ito ang number 5 natin. At kung titingnan natin yan sa fibs natin, around 100k hanggang 170k or 160k basically. Itong area to ang target ng fifth wave. Okay? Pero ayun gusto ko i-point out na nagkakaroon tayo ng malaking dump dito. Papakita ko in a second.
So, i-control Z ko lang na mabilis para matanggal ko tong mga drawing kong to. Makita nyo yung text, no? So, isa sa mga kailangan natin bantayan dito, yung malalakas na sea dump, no? Kasi, for example, etong mga to, no? Mabilis ang sea dumps, no? So, burahin ko na to. Mabibilis yung mga sea dumps. For example, dito meron tayo. Dito, tsaka dito. Ito yung sea dump. At dito yung banda ang sea dump, no? So, mga ano to, mga 3 to 4 months to. Ito, mga 1 month lang. Pero ang problema naman dito sa dump na to, hindi siya kaparehas nito. Hindi siya kaparehas nito kasi mukhang mahaba to, no? Mukhang mahaba to na type of dump. Ang kinakalabasan, baka yung potential na dinadump nito yung correction ng buong years na to. Buong years na to, Hindi ko sure. Hindi natin sure, pero masyadong mahaba tong dump na to, no? Ibig sabihin, kapag nag-dump to ng matindi, sabihin natin, siguro mga at least 5 months to, o mga ganun siguro kung mahabang type of dump to. Ang kalalabasan, maganda yun for the bulls actually, or sa napaka long term time frame kasi magkakaroon tayo ng panibagong bullish market cycle na mahaba ang kalabasan. So ayun ang advantage ng matinding bear market na to, kalabasan. So papaduguin muna ang market na matindi bago magkaroon ng next matitinding bull cycle. Kapag naman ngayon na tayo nag-pump, so sabihin natin, no, hindi tayo nag-sea wave dito. Kapag ngayon tayo nag-pump, hanggang dito lang tayo banda. Then magkakaroon na naman ng isa pang dump na matinding ganyan. O pwedeng mas malaki pang dump na klaseng ganyan, no? Pwedeng mangyari yun. Kasi after ng fifth wave, kailangan mag-ABC correction niya. Mag-ABC na ganyan. So, basically, no, ito ang first, second, third, fourth, fifth. So, kailangan mag-correct niyan ng ganito, i-correct niya tong buong to. So, testing natin, no? Kung i-correct niya to, ang targets natin, 20k, 13k, 11k, dyan sa mga area yan, at maximum mga banda dito sa 0.88, no? Pero hindi natin sure kung babalik doon. Pero, babalik tayo sa mga area ng lower lows ang kakalabasan at most likely ito ang gustong kunin ni BTC, ang 618. So malaking dump to kakalabasan, So walang masyadong benefit kapag ganyan na tayo magpa-pump, no? Ang pinaka benefit lang yung sa short term time frame, mga 1 year, 2 years lang na hanggang dito tayo sa mga area to. Then labas crypto na yun, more like wala nang masyadong pag-uusapan sa crypto doon kasi puro bear market yung kakalabasan kapag ngayon na tayo nag-pump, no? So actually mas gusto ko yung yung idea na lower low, or at least kung sabihin natin, no, actually kailangan talaga lower low to, no, para masabi natin meron tayong kailangan lower low to para magkaroon tayo ng super bull cycle na kasunod. Kasi dito maiksi to, no? Kahit mag higher low to dito, pag nag higher low to dito, maiksing bull market pa rin yun ang masasabi ko. Maiksing bull market pa rin yun. Then magdadump na naman yan. So ayun lang yung concern ko. Mas preferred ko yung ngayon na siya mag-dump ng matindi para sa susunod na bull cycle retirement retirement na yun, no? At a very young age, retirement na agad. Labasan. So papakita ko yung yung mabibilis na sea wave. So ito, no, for example, actually hindi pala ito, pero ito yung yung isa sa mga binabantayan kong roadmap ko na meron tayong na drawing ko na to, pinakita ko na sa inyo to, no, na ina-expect ko dapat actually sa 45.5k pa. Pero yun nga, yung napag-usapan natin kahapon, no, papakita ko na yung 4 hours natin. Napakalaking dump na ito, no? In tingnan natin sa 1 hour. In 2 hours lang to, no? 2 hours, no? So, nasa support pa tayo dito.
nasa support pa tayo dito, biglang nag waterfalls, no? Nag landslide bigla. So napakalaking ano nito, napakalaking indication nito of some sort na meron tayong impulsive move to the downside. Makikita natin yung difference nito sa mga pump na to. Medyo matagal tong pump na to, no? Pero ito within 2 hours bagsak agad. Okay? First warning sign yan, ha? First warning sign of impulsive dump. Okay? Yung pinag-usapan natin mga previous videos ago, na kapag nakita natin yung reaction sa, actually, ang sabi ko dito, ang reaction ng 45,500, no, dito banda, kaso may bilang rin kasi tayo dito na potential na 5 wave count, no, na ini-expect ko bandang 45,500 pa. Teka, tingnan natin, napunta tayo ng daily, baka daily to, yan, no. Actually, meron tayo leading diagonal dito, leading diagonal, second, third, fourth, at ina-expect ko mga banda dito pa, no, ang fifth wave. Pero kung titignan natin to, meron na tong minimum target of, teka, tama ba tong ginagawa ko? Hindi pala natin ito pala yung gusto ko ipakita dun sa 4 hours pala to. Mali pala to. So ito pala yung fifth wave nito, kailangan natin mabilang, no. So meron tayo banda dito tama dito na mag-start tayo mag-wave up. Meron tayo 1, 2, 3. Actually, hindi ko alam kung ito ba yung 3, 4. Tapos ang ina-expect ko ba nga banda dito pa sa taas, no? Yan, dito pa sa taas. Pero since may higher high tayo dito, minimum target na to. Minimum target na yan, ha? Ang alabasan. So, pero expect ko mga 45,500 pa, no? So papakita ko lang yung volume saglit kung tama ba to. Tama naman. Nandito ang third wave. Okay? So isang pagkakamali natin dito, ine-expect ko higher targets pa, pero minimum target to hindi ko nasabi to, nakalimutan ko ibanggit. Na potential na ito na yung final move to the upside. Kasi pag titingnan natin to sa 3rd hanggang 4th, yan, pasok to sa sa minimum target, no? Tama ba to? Baka ganyan pa. Tama, ganyan yan, no? Na meron tayo around sa 1.272 or 1.236 na target ng fifth wave. Kaya ako iniisip na bandang 45,500 pa ito, no? Pasok to sa 1.618. Exactly sa 45,500 to. So, ine-expect ko baka banda dito pa talaga siya sa 1.618. Okay, so ayun lang yung mali natin sa ngayon, pero ganun din kasi, no, meron din kasi tayo monthly target dyan. Zoom in tayo mabilis. Yan. Meron tayong monthly target na lagyan natin horizontal array. Yan. 45,500 rin naman, no? So napaka-importante ng 45,500, pero ang inabot lang natin 44,700. Okay? So may sense na may sense na pwedeng dito na rin tayo mag-reject kasi hindi naman exactly sa 45,500 ang biggest actually doon yung pinakamalaking pinakamalaking resistance, pero range of resistance kasi ito, no, na umaabot ng 47k to 48k, ganyan ang resistance niyan most likely. Okay, ang pinakamatinding resistance lang ay dito sa 45,500. Okay, so eto, nagme-make sense to na pwede na siyang mag-dump, lalo na na-meet niya, hindi naman niya actually 100% na-meet yung minimum target, pero etong higher high na to, nakakamit to ng fifth wave. Minimum lang nga lang tong higher high na to, napaka minimum kakalabasan, na ibig sabihin sa lahat ng expectations natin, siya ang pinakamababang probability ang kakalabasan, no, na dito na siya magre-reject, no, na magpa-pump na hanggang dito lang, no. So ay lang gusto ko i-point out, pero pwede na dun na siya nangyari, kasi meron din tayo pinag-usapan dito, no, na
Na hindi ko rin masabi kung magre-reject na ba siya. Kasi meron naman tayo actually bear swing failure dito, no? Bear swing failure. So ang iniisip ko dito baka ano to, no? Tawag dito, running flat correction na ganyan, then magpa-pump. Pero hindi nangyari. Ang kinalabasan, nagkaroon tayo ng fifth wave na agad dito. Fifth wave agad dito, no? Yan dito sa area to. So, mukhang ending diagonal ata to. Tingnan natin. Actually, pwedeng ganyan, no? Oh. Pwedeng ascending channel lang pala to, no? So, pwede natin masabi meron tong ending diagonal of some sort, or sabihin natin baka rising wedge din to, no? Ganyan, no? Rising wedge. Pwede natin masabi. So, hindi natin masasabi, pero ang point lang, nakatapos tayo ng ending structure dito. At ngayon, since na-confirm natin na meron na tayong ending structure dito by dumping, pwede tayo maka-expect ng continuation to the downside dito. At least, ABC correction. Pero ang problema dito, masyadong malaki tong red candle na to. Masyadong malaki to, titignan natin ang volume dito. Masyadong malaki itong type of dump na to. Okay? Within 2 hours lang to, no? Within 2 hours, pero ganito agad kalaki yung volume, no? Kung titignan natin sa 1 hour, masyadong malaki to, no? Masyadong malaki. Para siyang yung pump dito, no? Ng pa third wave. Impulsive third wave to. Impulsive third wave. Ano kaya may expect natin dito? Most likely impulsive dump to. So, ang probability na corrective move ang gagawin niya, medyo bumababa ang probability. Pero di pa natin, masyado pang maaga para masabi kasi nasa territory pa siya ng uptrend. Territory pa rin siya ng uptrend, no? Na pa-bullish pa rin to sa short-term time frame. Pero ang isa sa mga indication natin, mga biggest sign na kapag nag-reject tayo dito ng malakas na pa-impulsive, medyo delikado yun. Kasi nag-i-indicate yun ng potential malaking dump towards the downside. Okay? So, ayun ang warning ko sa inyo, ha. So, pasok pa rin siya dun sa itong maliit na drawing ko. Hindi maliit ito, no? Andi dito yung bull market territory, no? Nalagay ko naman, no? Kapag nasa ibabaw na tayo ng around 47k, actually bull market territory na yun. At tipong, okay, puro puro bullish na to. So, ito ang invalidation ng C-wave. Ganon din naman dito, ang invalidation ng third wave na to. So, nakadrawing dito, 1, 2, 3 na magbe-breakout dapat. Pero kapag ABC lang siya, para ma-invalidate ang 1, 2, 3 na to, kailangan niya ma-break tong A-wave or 1 wave na to. Babagsak pa ilalim dito, 31k, invalidation. Then, masasabi natin, okay, may paparating na malaking A, B, C. Paparating kasi na-break niya ang A-wave ng ABC correction na to, or yung 1, 2, 3 na to. Kasi sa impulse wave theory, hindi pwedeng nag-overlap ang mga candles natin. Kapag na-overlap niya kunwari ang dump na to, na-overlap niya ang number 1, ibig sabihin, wala tayong third wave. At most likely, ABC correction lang siya. Okay? So, next. Ito yung sinasabi ko, no, na meron tayong 3 months dito na type of correction. Kasi ang letter C, ang C wave, matitinding dump yan madalas. Mabilis na dump, sharp at fast. No? Malalakas at mabibilis. So, ito 3 months, ito 1 month. Kaso COVID dump to. So, ito yung previous bear market, A, B, C, na some sort of zigzag correction din ata to, no? Kaso kakaiba yung yung B wave niya kasi triangle wave siya. So ganun rin naman, pwede siya maging 3 months kung ganun ang gagawin dito. Na 3 months dump kung magbe-breakdown tayo ng 31k, no? So ano pa ba? So ito na isa sa mga biggest signs na baka bearish pa tayo kasi meron tayong 5 waves dito sa umpisa. Okay? So makita natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 primary wave, A, B, C primary correction wave. Okay? So meron tayo dito sa loob.
Kaya hindi pa ako makapag-flip bullish dito sa mga area to, lalo na dito sa mga area to. Kasi eto kasi no, kahit kung andito pa tayo, hindi ako makapag-flip bullish dito dito sa mga area to. Kasi masyadong weird tong 1 2 3 4 5 na to. Nangyayari to madalas ha, almost hindi ko masabi kung ilang percent, no, sasabihin ko sana almost 90% of the time na kapag may 5 waves na ganito, nag-e-end dapat to ng 5 waves din na ganito. Di ko rin sure, baka mali yung knowledge ko, pero ang alam ko madalas kapag may 5 waves na ganito, kailangan niya mag-end sa 5 waves. Okay? Almost 100% rule yun. Pero hindi lagi. Okay? Hindi lagi. Almost lang. Kasi meron pa tayong WXYXZ na type of correction. So, pwedeng tapos na dito. Okay? So, yung mga natin, mga TA natin, subjective lahat yan na pwede, pero depende. Ganun ang TA lagi. Lahat ng klaseng TA, lahat ng klaseng technique, actually pwede pero depende yung lagi. Okay, walang TA na eto ang gagawin or yan ang gagawin, no? Na 100% na mangyayari lagi. So, ano lang to, no? Mas stricto nga lang ng konti sa sa impulse wave theory. Na kapag ganito nakikita natin, medyo mas stricto tayo dito sa impulse wave theory kasi. Kaya gusto ko yung impulse wave theory kasi mas stricto siya. At mas tawag dito, mas clear ang confirmation niya, no? So dito ang confirmation nito break ng number 2 most likely. Ang confirmation ng bear market naman dito yung break ng A wave. No, para masabi natin may C wave, kailangan niya break yung A. Para ma-confirm natin ng bull market, kailangan niya ma-break yung number 2 or at least masabi ko ATH talaga, no? ATH ang pinaka 100% na na mako-confirm natin ng bull market. Kasi dito makikita natin kung ito ang third wave, kailangan ma-break niya dito, para makagawa pa ng higher high. Okay? So ay lang yung problema, masyadong malalayo ang mga confirmation targets natin. Kaya meron tayong mga pre-confirmation targets, which is actually madalas pwede na natin masabi na confirmation targets kasi etong area to, yung C wave, hindi na siya pwedeng, or more like bumababa na yung probability na C wave siya. So, na parang ganun lang kasi, no? Kasi kapag nag-break na 100% confirmed na dito sa mga area to, kunwari ang pump na to, nataasan niya na tong number 2, tumataas ang probability pero hindi 100% confirmed. Tumataas ang probability na confirmed na, which is ang pag-trade most likely nakadepende tayo sa probability na higher probability tayo papasok, no? So kapag nag-break to sa number 2, most likely bull market na. Most likely, hindi meaning confirmed na bull market na, no? Na tipong mataas ang probability na bull market na. So anyway, hanggang di pa tayo na-break dito, medyo doon pa rin yung case for the bears, no? So ang next natin, ito ang roadmap natin, no? Andito tayo sa either, so ito ang 47k o 48k BTC, no? Ito or ito. Hindi natin sure dito sa Elliott wave na roadmap natin ngayon. Ang price natin ngayon andi dito banda or andi dito banda. So kung sabihin natin ito ang 47k or 48k BTC, ang price natin ngayon andi dito tayo banda. At papasok tayo ng third wave. Okay? Na mag-higher high tayo sa 69k area. 69k ba 'yon? 69, nice. Tama ba? 69k to, no? 68,997. Ando dun tayo na papunta tayo ng third wave at papunta tayong ATH. Isa 'yon sa mga bull scenario. Okay? Kaya you are here or here, dito, no? Dito or dito.
Kasi ang kinakalabasan, hindi natin sure kung 3, 4 at nasa papuntang 5 tayo. Kasi kapag papuntang 5 tayo, tsaka pa lang tayo magdadump ng malaking ganito bago tayo magkaroon ng isa pang pump. Which is mas preferred ko na i-dump na lang muna para andito na agad tayo para sa susunod na bull cycle na matindi. So, ito yung bear side ng road bump natin. Ito ang 47K. Itong area to. At nagre-reject tayo dito sa B wave. No, hindi natin na higher high to. Hindi natin na higher high ang wave 2. Or basically ito, hindi natin na higher high ang wave B. Ito. At ang kakalabasan, babagsak tayo para ma-confirm natin ang C wave na lower low. Okay? So, ito ang kailangan natin tignan sa current price ni BTC. Ang roadmap, andi dito tayo para mag-pump or andi dito tayo para mag-dump. Okay? So, ganun lang kasimple to, no? Na ang area ng price ng BTC ngayon, ito ang A, B, C, B wave, or ito ang 1, 2, 3, 4, 5. At ang kakalabasan, ito ang 47K. At dito ang current price ni BTC sa papuntang third wave. 1, 2, 3, papuntang third wave, or papuntang C wave. So, either B wave to, either B wave or in the middle of third wave. Okay? So, kalbasan, babagsak to ng matindi kapag B wave lang siya. Pero pag third wave, nasa gitna siya ng third wave, then magpapump siya ng matindi. Okay? So, ayun lang yung roadmap natin. Gusto ko lang pakita. Meron tayong maapa, no? Or cheat sheet na kapag nakita natin na the break natin ng A, ito, expect natin meron tayong lower lows. Kapag the break natin ang etong 47K area or 45K area ni BTC, expect natin meron tayong higher highs. Ganun lang kasimple yung ang Elliott Wave Theory natin dito sa BTC. So, ayun lang siguro update natin in sa trades at GG's Boys.